I understand na tama po ba, impeachable ang Vice President. Kasi para siyang parang second to the President. So parang siya din, parang impeachable din siya, no? Tama po ba? Pero ano pong posibleng grounds for impeachment? Tama. Nakalagay sa Article 11 ng ating konstitusyon ang mga opisyal ng pamahalaan na maaring maging subject dito sa proseso ng impeachment. So gaya nga ng binanggit mo, kasama dito presidente, kasama dito vice presidente, kasama dito ang mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions tulad ng COMELEC o ng COA at ang Ombudsman. So yun lang. So kasama yung Vice President doon. So ano yung pwedeng maging basis? Yes. Nakalagay sa ating konstitusyon, Section 2 ng Article 11 na ang pwedeng maging batayan para tanggalin sa pamamagitan ng impeachment ang isang opisyal na nakapangalan dito ay treason, bribery, graft and corruption, other high crimes at betrayal of public trust. So Okay. yun lang. Yun lang ang mga batayan. So sa puntong ito po, attorney, no, kasi sinabi mo nga yung mga grounds, no, sinabi na kabilang na doon yung treason, betrayal of public trust, I guess yung misuse of public funds, yun, no. Sa puntong ito, may grounds ba to impeach VP Sara Duterte? Well, ganito yan eh. Kahit na merong nakasaad na mga klarong batayan sa ilalim ng konstitusyon, sa dulo, ang magdi-define o ang maggagawa ng determinasyon kung meron nga bang ginawang bagay ang isang opisyal na papasok sa listahang ito ay ang Kongreso. Ibig sabihin, House of Representatives sa pamamagitan ng pagboto ang magdidesisyon kung meron nga bang nagawa yung opisyal na ini-impeach na lumabag sa anumang bahagi nitong listahang itong nakasaad sa konstitusyon. At halimbawa, betrayal of public trust. Isa yan sa mga pinakamalawak na mga dahilan para magkaroon ng impeachment. Mismong Korte Suprema natin, hindi binigyan ng definisyon kung anong ibig sabihin ng betrayal of public trust at pinaubaya sa House of Representatives kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya sa dulo, sabi nga nung ilang mga observers, ang batayan, di ba, ay batay sa kung ano ang sasabihin ng House. Ano yung makakakuha ng sapat na boto sa House of Representatives para masuportahan ng articles of impeachment. At sa kasalukuyan, sa ilalim ng ating konstitusyon, 1/3 ng total membership. So dahil 313 ang kasalukuyang members ng House, basta merong suporta ng at least 105 na kongresista yung reklamo laban kay VP Sara Duterte o sino mang ibang taong ini-impeach, ito ay magiging sapat para maituring itong articles of impeachment at aakyat na tayo sa impeachment trial sa Senado. So, ibig sabihin, sa madaling salita, tama ang magdidesisyon kung ano ba ang papasok dito sa listahang ito o hindi.